Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine nitong Miyerkules sa Ibalong Center sa Legazpi City, Albay. Namahagi ng nasa 50 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal sa lalawigan ng Albay ang Office of the President at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Personal na ibinigay ni Pangulong Marcos ang 10,000 piso sa 36 na piling benepisyaryo na kumakatawan sa 3 lungsod at 15 bayan sa Albay. Narito ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahak ng panibagong simula. Mula sa tanggapan ng Pangulo, katuwang ang DSWD, maglalaan din po tayo ng 50 milyong piso upang matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan sa 3 lungsod at 15 bayan ng Albay. Sa pamamagitan po nito, makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Kasabay ng ating pagtulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine, patuloy nating pinagtitibay ang ating paghahanda laban sa banta ng kalamidad. Sa bawat ahensya ng pamahalaan, paiigtingin ninyo lalo ang inyong pagsusumikap nang sa gayon ay higit natin mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng pagbabago ng klima. Alam natin palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito. Kaya naman, ipinapatupad na natin ang mga makabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura natin. Sa gayon, magtatagal at maaasahan ito anuman ang panahon. Inatasan ko rin ang DPWH na bisitahin muli ang Bicol River Basin Development Program. Natapos na natin ang master plan at feasibility study noong Hulyo. Sa kasalukuyan, isinasagawa na natin ang tinatawag na detailed engineering design.
Ibig sabihin, dinidesign na talaga at ito na, hindi na yung konsepto lamang, kung hindi talaga yung drawing na, yung ano yung ang itatayo natin. At inaasahan natin na itong proyekto nito ay masisimulan sa susunod na taon, sa umpisang-umpisa pa lang, pagkadating ng bagong taon, ng 2025, first quarter ng 2025, mararamdaman na po natin na may nagsisimula na para hindi na tayo naghahabol dahil nababaha ang Bicol River Basin at lagi natin wala tayong magawa kundi mag-antay bago mawala yung tubig. Kapag nabuo po natin itong proyektong ito, unang-una, hindi na masyadong babaha at pangalawa, kung babaha man, ay mas mabilis ang labas ng tubig para lahat ng naapektuhan ay matulungan natin kaagad. Sa usapin naman ng pinansyal na suporta, pinapadali natin ang proseso upang mapabilis ang access ng mga lokal ng pamahalaan sa NDRRMC Fund. Kaugnay nito, binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Ito po ang quick response, quick QRF natin. Ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo, ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit, malagyan na naman natin ng laman ng QRF natin para sa mga local governments at sa kanilang at sa inyong mga pangangailangan. Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Bagkus, palalawigin pa natin ang ating paghahanda at bibilisan ang ating pagkilos upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong epekto ng mga kalamidad. Kaya sa pagkakataong ito, hinihikayat ko ang bawat ahensya ng pamahalaan at ang bawat Pilipino, magtulungan tayo upang matiyak na walang maiiwan sa ating labang kontra sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Sa lahat na naglalaan ng kanilang panahon, kakayanan at puso sa pagtulong sa ating mga kababayan, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Gayon din, hindi lang po ang mga kawani, hindi lang po ang ating mga kasama sa pamahalaan, gayon din sa pribadong sektor na walang sawang nakikiisa sa pagtiyak ng karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong suporta. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na apektado ng pananalasan ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa palatuntunan sa Fuerte Camsur Sports Complex sa bayan ng Pili nitong Miyerkules, nakatanggap ang nasa 5,000 benepisyaryo ng tulong pinansyal na may kabuang halaga na 50 milyong piso mula sa Office of the President. Narito ang kabuang mensahe muli ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay sa naturang kaganapan. Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine dito sa Camarines Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tig-10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Talaga pong nagpupursige tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan,
Hindi po na iba sa atin ang madaanan ng bagyo. Ngunit itong nakaraang hagupit ng bagyong Christine, talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatamaan ng matinding pagbabago ng panahon nito, kung hindi sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga estratehiyang akma sa ating pangmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klaseng baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng Master Plan at Feasibility Study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DILG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit, ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagal. Lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan na ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, kung maaari lang, papalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga taga-Kamsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na, at may banta pa na panibagong bagyo sa puntong ito. Nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Mga kababayan, hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nadagdagan pa ang mga lugar na inilagay sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at 2 dahil sa banta ng bagyong Marce. Sa Weather Bulletin ng Pag-asa, Miyerkules alas 5 na umaga, napanatili ng bagyong Marce ang lakas nito habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 345 kilometro, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 170 kilometro bawat oras. Nakataas na ang signal number 2 sa mga eastern portion ng Babuyan Islands, Camiguin Island, Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan, Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Santa Teresita at Bugay. Signal number 1 naman sa Batanes at nalalabing bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet na Mankayan, Bugyas, Kabayan, Bakun, Kibungan, Atok, Bocod, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora na Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Baler, at Maria Aurora. Nakataas na rin ang banta ngayon ng storm surge na maaring umabot sa 2 hanggang 3 metro sa mga mabababang lugar sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa kasalukuyang forecast, maaring maglandfall o dumaan malapit sa Babuyan Islands o hilagang bahagi ng mainland Cagayan mula Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng umaga. Lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Biyernes ng gabi. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nasa maayos na pamamahala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang sitwasyon kaugnay sa bagyong Marce. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., agad nitong pinaghanda ang mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan nang malaman ng Pangulo ang paglakas at kilos ng bagyong Marce. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na anya ang national, local o national government sa lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng bagyo. Ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay nagsasanib puwersa upang unang-una maagap na pagbibigay ng babala sa ating mga kababayan, pangalawa, maagap na pagplano at pangatlo, pagpreposisyon ng mga kinakailangan natin na goods at serbisyo upang sa ganon maaga na makapagbigay kalinga sa ating mga kababayan na nangangailangan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blores. Kasado na ang lahat ng protocol sakaling kailanganin ng gobyerno ang tulong ng pribadong sektor at ibang bansa pagdating sa disaster response. Ito ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos masira ang C-295 aircraft ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng relief mission sa Batanes. Ayon kay Teodoro, mas mainam gamitin ang relief operation ng kaakibat na bansa dahil maaari nilang ipasok ang pribadong sektor sa airlift services. Private aircraft normally ay insured yan. Pag dinadala mo sa risk areas, hindi babayaran ng insurance ang mga danyos na maaari nilang magastusan kung magkasakuna. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Tinatayang nasa 1 milyong ektarya ng lupang sakahan ang maapektuhan ng bagyong Marce. Ayon sa Department of Agriculture o DA, malaking bahagi nito ay palayan. Sa datos ng DA, 15.7% ng mga palayan na inaasahang dadaanan ng bagyo ay nasa seedling at vegetative stage pa lamang, habang 48.6% ang nasa maturity stage. Bukod dito, binabantayan din ng ahensya ang nasa 75,000 ektarya ng taniman ng mais na posible ring masalanta ng bagyong Marce. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD may nakahandang higit 1 milyong food packs para sa mga lokal na pamahalaan na tatamaan ng bagyong Marce. Ayon sa DSWD, aabot na sa 832 milyong piso ang naipaabot nitong tulong sa mga apektado ng magkasunod na kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Naka-standby na ang nasa 1.3 milyong kahon ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development para ipang-augment sa mga LGU, lalo na ang mga posibleng maapektuhan ng bagyong Marce. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, iniutos na rin ito ang tuloy-tuloy na produksyon ng family food packs sa kanilang mga resource center, kabilang na ang Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu. Pinagagana na rin ang mga hubs ng kagawaran sa Central Luzon para makatulong sa pagpapataas ng stockpile sa Northern Luzon. Sa gitna rin ng paghahanda sa bagyong Marce, tuloy-tuloy pa rin ang relief efforts ng DSWD sa mga apektado ng bagyong Christine at ng Leon. Katulayan, naabot na rin sa higit 800 milyong piso ang naipabot nitong tulong sa mga apektado ng magkasunod na kalamidad. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Gobyerno patuloy ang pagsisikap na maiparating ang tulong sa mga komunidad na apektado ng mga nagdaang bagyo. Ito ang tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto matapos anyang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na madaliin ang paghahatid ng tulong at rehabilitasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na maiparating sa mga apektado ng nagdaang bagyong Christine at Super Typhoon Leon ang tulong. Ayon kay Recto, ito'y upang makarecover agad ang mga ito mula sa pananalasa ng kalamidad. Sa katunayan, anya, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na madaliin ang paghahatid ng relief, assistance at rehabilitation. Samantala, sinabi rin ng kalihim na ang slight uptick sa October inflation ay dahil sa temporary factor gaya ng nagdaang kalamidad sa bansa. Una nang sinabi ng kalihim ang ilan sa mga hakbang na ginagawa ng kanyang kagawaran at mga attached agencies upang matulungan ang mga apektado ng bagyo at tiyakin na lahat ay matutulungan sa kanilang muling pagbangon. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dalawang inaprobahang flood control projects makatutulong ng malaki upang maibsan ang pagbaha sa National Capital Region o NCR at Calabar Zone. Ito ay makaraang payagan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa nakalipas na NEDA board meeting, ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na malaki ang gagampan ng papel ng dalawang inaprobahang flood control projects sa NEDA Board upang maibsan ang pagbaha sa Metro Manila gayon din sa Calabar Zone. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sakali makumpleto ay makapagbibigay ang dalawang nabanggit na proyekto ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha tuwing may malakas na bagyo at makasusunod sa nagbabagong rainfall patterns. Nagkakahalaga ng mahigit 22 bilyong piso ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at inaasama ko kumpleto sa Setyembre 2029, habang ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 ay nagkakahalaga naman ng mahigit sa 57 bilyong piso at inaasama matatapos sa Marso ng taong 2031. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Heightened alert itinaas ng Philippine Coast Guard o PCG sa Northern Luzon dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyong Marce. Kaugnay nito, sinabi ni PCG Admiral Ronnie Hill Gavan na kanselado ang lahat ng leave at day off ng mga kawani upang matutukan ang paglilikas sa mga maapektuhan ng mga residente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Nakahanda na ang lahat ng mga kagamitan ng Philippine Coast Guard Northwestern Luzon upang magbigay ng tulong sa mga maapektuhan ng bagyong Marce. Ayon kay PCG Admiral Ronnie Hill Gavan, nasa heightened alert ngayon ang lahat ng district station at substation sa Northwestern Luzon. Ibig sabihin, kansilado ang lahat ng leave at day off ng mga kawani upang matutukan ang paglilikas sa mga maapektuhan ng mga residente. Naka-preposition na rin ang mga kagamitan tulad ng mga barko, rubber boat, chopper at iba pa para sa mas mabilis na pagtugon. Sabi ng Pag-asa Weather Bureau, posibleng maglandfall ng bagyo sa Ilocos Region at Cagayan Valley bago ang weekend. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Iniharap na ng Land Transportation Office o LTO ang nagmamay-ari at driver ng kontrobersyal na puting SUV na may Protocol Plate 7 na nahuling dumaan sa EDSA Carousel. Ang EDSA Carousel ay eksklusibo lamang sa mga bus. Ang sasakyan ay pag-aari ng Orient Pacific Corporation na minamaneho ng driver nito na kinilalang si Angelito Edpan noong Nobyembre 3. Sa pagharap sa LTO, humingi ng paumanhin ang driver ng Orient Pacific Corporation sa ginawang pagdaan sa EDSA busway. Hindi rin umano nito nais makasakit ng enforcer. Ayon sa kanya, nagatid lamang siya ng investor ng kumpanya na hindi na nito pinangalanan. Samantala, ayon sa direktor ng kumpanya, may ikinakasa na rin itong investigasyon kung bakit may Protocol Plate 7 na gamit ang kanilang company vehicle. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga magulang ng senior high school students sa Alaminos City, Pangasinan sumailalim sa tupad profiling ng Department of Labor and Employment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Dimmalan jud profiling iray balon benepisyaryo ya programa ya tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers o tupad jud Alaminos City, Pangasinan. Agaway aktibidad jud Alaminos City National High School Gymnasium ya indaulo ya PES Alaminos City kaiba sa Department of Labor and Employment o DOLE Western Pangasinan Field Office. Imatindi iray atateng tanggarja na sari estudyante ya grade 12 yan ang lapudnan duruman pampubliko tan pribadon eskwelaan jud syudad. Sa benepisyaryo na sayan programa at mantrabaho ya 4 oras at loob ya sampluran agaw bilang temporaryong pambilay ya mangitel ya kaaruman ya sweldo na pamilya da. Agawa sa sayan programa jad panamaglay na koordinasyon na opisina ng Pangasinan 1st District Congressional Representative Arthur Celeste kaiba sa opisina ya DOLE Tansay Department of Education o DepEd Alaminos City Schools Division. Sa gitman na programa na tupad at say pangitar na emergency ya trabaho at saray ni babalay ya ang gapoy malat tan permanenteng trabaho pian nawalaan iraya kaaruman ya sweldo yan nausar at saray pangkaukulanda. Manlalapod sa Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Mountain Province PDRRMO na nawagan sa mga residenteng nakatira sa mga delikadong lugar na lumikas na kung kinakailangan dahil sa banta ng bagyong Marce. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nagpanawagan ni Mountain Province PDRRMC Chair Governor Bonifacio Lacwasan Jr. kadagiti residente ngag-akar iti natalged a lugar no kasapulan ng runa no ti ayanda ket delikado gapu iti bagyo nga ni Marce. Iti direktiba inbaga ni Lacwasan kadagiti local DRRMC arumbeng isaganaan ti mabalin nga epekto ti nasao nga bagyo nang nangruna kadagiti residente nga adda iti highly ken very high susceptible a lugar gapo iti layos manipod kadagiti karayan ken landslide. Inpalagipay ti gobernador ti panagmanman ken proactive dagiti local DRRMC tapno protektado dagiti komunidad. Kinunamat ni Mountain Province PDRRM Office Operations and Warning Section Chief Yasser Vincent Soria adagiti lugar ditoy probinsya ang mabalin maapektaran iti panagdakkel ti karayan ket iti Bontoc, Paraceli, Sabangan ken Sadanga. In panamnaman na ang nakasagana ti response cluster ti PDRRMC bayat ti bagyo nga ni Marce ditoy Mountain Province. Manipod Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 8 regional awards iginawad sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Formal nga inawat ti siyudad nga Tabuk iti 8 awards iti daytoy alawas kabayatan iti may katalupulo ko taluatawen nga selebrasyon iti Local Government Month iti DILG Cordillera Regional Office. Dagiti awards ket National Anti-Drug Abuse Council Functionality Audit Calendar Year 2022, Regional Anti-Drug Abuse Council Functionality Audit iti Calendar Year 2023, National Peace and Order Council Functionality Audit iti Calendar Year 2022, Regional Peace and Order Council Functionality Audit iti 2023, Regional Local Committee on Anti-Trafficking on Violence Against Women and Children Functionality Audit Calendar Year 2023, Regional Local Council for Protection of Children Functionality Audit Calendar Year 2023, Regional Local Project Monitoring Committee Functionality Calendar Year 2023, ken Subay Bayani Regional Awardee Fiscal Year 2024. Gapu kadagiti nga awards dinayaw ni Tabuk City Mayor Darwin Estranjero ti suporta dagiti departamento ti siyudad nga Tabuk kabayatan iti administrasyon na kaditi naaramida nga inisyatibo nga nagresulta kadagiti nga panakabigbig nga mangipakpakita iti nasaya at nga parangiwanwan wenno governance. Iti tema iti panakaipangay iti pamadayaw wenno celebration iti Local Government Month ket Living Excellence through Amplified Partnership, leveraging innovative frameworks and yielding result na ipahilig itinaso award sa Siyudad iti Baguio. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Pag-iitik, isa sa pinakamalaking industriya ng paghahayupan sa Taytay, Rizal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles.
Itinuturing ng mga taga-Taytay Rizal na isa sa pinakamalaking industriya ng paghahayupan sa kanilang bayan ang itik. Sa episode ng Usapang Agrikultura, sinabi ni Agriculturist B Office for Agricultural Services ng Taytay Rizal na si Mr. Christian Lee Resurrection na dahil sa malawak na itikan sa Taytay ay nakapagpuproduce sila ng mga produkto tulad ng itlog na pula, balot, penoy, leche flan at fried itik. Dahil malapit sa Metro Manila ang Taytay, karamihan sa mga produktong itik ng Lupang Arenda Duck Raisers Association ay dumediretso sa pateros. Ayon kay Mr. Resurrection, isa itong magandang oportunidad para hindi mahirapang mag-market ang farmers. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, Subarao Biodiversity Festival 2024. Formal nang sinimulan nitong Martes sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Agsimularan kapon Nobyembre 5, 2024, iang Subarao Biodiversity Festival para Jang Dagon. Ing simulan ang programa, iang fun run tinged ing sunod ang dance drama, iang headdress competition. Ag partisipante iang programa nga NGOs, mga mag-aaral ng ibarang grupo sa syudad. Ang selebrasyon ay nakasentro sa pagtawi ang importansya sa kalikasan, partikulari ang mountain cliffs nga agaparibot sa Puerto Princesa Subterranean Natural Park o Underground River. Nagtawi ang pasasalamat si Mayor Lucilo Bayron tungod ang publiko sa pagsuportar ang mga programa ng city government para sa kapaligiran. Isisentro rin ang selebrasyon sa Nobyembre 11, huling adlaw ang festival, ang street dance competition at float competition. Ang mananalo digi ay tatawani ang 100,000 piso bilang gantimpala. Agaling digi ang siyudad ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Republic Act 12038 na nagdedeklara tuwing Agosto 11 bilang special non-working holiday sa buong lalawigan ng Samar, opisyal ng isinabatas para sa pagdiriwang ng Samar Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Opisyal na nga sa balaod ang Republika Acta 12038 nga nagdedeklara sa Agosto 11 san kada tuig como special non-working holiday sa bugos nga probinsya san Samar nga pagtatawagon nga Summer Day sa pag-obserbar san Foundation Day san probinsya. Pinaagi san pagsabalaod sa nasabi nga adlaw, hahatagan san higayon ang mga Samareño sa Western Samar nga magkaurusa sa pagsalinurog san kasaysayan, kultura ngan mga natatangi nga kontribusyon san Samar sa Pilipinas. Ginlalauman liwat nga pinaagi san Summer Day, mas magririgon pa ang pagkaurusa san kada mulupyo sa lalawigan. Samtang mag-eepekto ang balaod pagkatapos san 15 días kahuman san publication sa Official Gazette o sa dyaryo nga may general circulation. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Pagproseso sa Christmas bonus at cash gift para sa mga empleyado ng Surigao del Sur Provincial Capital. Meron ng pahintulot mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya.
Naghatag na karon og go signal o pagtugot ang probinsyal nga paggamhanan sa Surigao del Sur alang adto sa matag departamento sa Kapitulyo sa pagproseso na sa Christmas bonus o cash gift alang sa ilang mga empleyado. Sa gipaygayon nga Monday flag raising ceremony niadtong adlang Lunes, Nobyembre 4, gibutiyag ni Provincial Administrator Esmeraldo Raimundo nga pinasubay sa Department of Budget and Management o DBM Budget Circular number 2024-3 nga gi-issue ni atong Oktubre 22 nining tuiga. Gimando na niini ang paghatag sa Christmas bonus nga nagkantidad sa usa ka bulan nga sweldo og 5,000 pesos nga cash gift. Sumala pa nga dungan kining ihatag sa first payroll ning bulan sa Nobyembre. Tungod dinhi, giabisuhan ang mga in charge nga mga personahe alang sa pagproseso na aron nga mahatag dayon kini sa saktong panahon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa hulo, pagtulong sa sektor ng kababaihan kasama sa mga prioridad ni MP Adsfar Usman ng Bangsamoro Transition Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Lamod ang mga priority program ni Member Parliament Adsfar Usman sa Bangsamoro Transition Authority in pagtabang sa sektor sinagkababaihan diha binaybayan sina Lupasug. Nasabot ni MP Usman kapag pangasubukan niya sa Radyo Pilipinas Hulo happy on turnover ceremony sina Dua Pangkat Gibayan para Human Development Training Center sinagkahapon na mindyalan siya na babaan sin Transitional Development Impact Fund 2022 hakimat ng 4 milyon pilag. Habay tayo Usman ang muinin hambuog ka mga magsud hanggang piat indog in Human Development Training Center habutan Indalan Sulu hasupaya on lokal kapagbakan si mga kababaihan habat nila kapagbisarahan at awag kapagliwliwan pikilan intuod pakahalan nila may makatabang kapagpaintul sinahula. Sabab na nga kaniini sin malagwin ni katabang si mga kababaihan hapag salasay si mga parkala si buday na tumpukan nila mabot na pakatiluakan. Samantara kanapay tapahini o kabi na sabot center pakaibanan sektor biya na sina youth, religious iban sina kaibanan pa. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, handang-handa sa iba't ibang natural na kalamidad, sakuna at emergency. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o ICDRRMO nagpakusog sa ilang nahinanaling pagresponde 24/7 sa tanang komunidad sa dakbayan sa Iligan sa binsang unsang matang sa emerhensya, katalagman o natural nga kalamidad. Sa pagpatrolya sa Radyo Pilipinas Iligan sa mga nagunang tulay sa Iligan City, normal ang level ni ini o makita usaw nga nangandam na ang lokal nga kagamhanan sa Iligan sa posibleng pagsaka sa tubig sa umaabot nga mga adlaw tungod sa mga bagyo na gikahadlukan mosulod sa atong nasod. Busak ang ICDRRMO subli nga nagpahinumdom sa tanang Iliganon kung unsay angayang buhatong kumutaas ang tubig o sa mga lugar nga daling mahitabo ang pagdahili sa yuta. Ang ilang mga hotline number 0977-7262-692 o 0969-233-7878 aktibo usab sa tanang panahon. Sa pagkakaroon ng ICDRRMO ilabi na ang lokal nga kagamhanan sa Iligan, nag-awhag sa mga lumulupyo niini gikan sa nagkalain-laing sektor sa pagsalmot sa umaabot nga 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill karong November 14, 2024 alas 2 sa hapon. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.
Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang reyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang Financial Services Company na HSBC na magtutuloy-tuloy pa rin ang magandang performance ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga darating na taon dahilan para kuminang ito bilang superstar ng Asia. Ayon kay HSBC Philippines President at Chief Executive Officer Sandil Upal, mataas ang potensyal ng Pilipinas na maging top performer ng Asia buwat sa inaasahang lampas 6% paglago nito sa ekonomiya sa 2026. Bukod pa rito, mas mapalalakas pa niya ng bansa ang economic growth kung masusolusyonan nito ang problema sa mobility, gayon din ang mahusay na pagpapatupad ng trade liberalization. Bukod na pulong, inihagdi ni HSBC Philippines Markets and Security Services Head Cory Purisima ang inaasahang magandang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa mga reformang inilatag ng mga nagdaang administrasyon sa nakalipas na 2 dekada. Malaki rin anya ang bentahin ng Pilipinas ang marami at mas batang working population, gayon din ang inaasahang paglago sa overseas remittances at services exports, mga salik na siyang tutukod sa matatag ng economic progress ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHil ang bago nitong programa na naglalayong iprioridad at bigyang insentibo ang mga aplikasyon para sa patents, utility models o industrial designs na nagsusulong sa green technology. Ayon sa IPOPHil, ang kanilang Green Technology Incentive Program ay sasaklaw sa iba't ibang klasifikasyon, kabilang ang alternative energy production, solar energy, sustainable transportation, energy conservation, waste management, sustainable agriculture o forestry, administrative, regulatory or design aspects at ang nuclear power generation. Sa pamamagitan ng programa, mas makatitipid ng nasa 6,600 piso ang mga eligible applicant bukod pa sa posibleng mas mabilis na transaksyon sa pagbibigay rehistrasyon sa kanila dahil sa pagiging prioridad. Kasabay ng paglalabas ng nasabing alok, hinikayat ni IPOPHil Deputy Director General Anne-Claire Cabochan ang mga Pilipinong inventor na kunin na ang nabanggit na oportunidad. Sa kabuuan, target ng IPOPHil na makapagbigay ng Green Tech Incentive sa 30 patents, 60 utility models at 60 industrial designs hanggang sa Nobyembre 1 ng susunod na taon o hanggang sa mapunan ang lahat ng slots. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang mapapasailalim na ng fast food giant Jollibee Foods Corporation ang Hong Kong-based dim sum restaurant na Tim Ho Wan. Ito'y matapos na mabili ng Jollibee ang pagmamay-ari at pamamahala ng Tim Ho Wan mula sa Titan Dining LP o Titan Fund. Sa inilabas na disclosure ng Jollibee Foods sa Stock Exchange nitong Martes, binanggit nito ang pagkakabili sa Tim Ho Wan sa halagang $20.2 million o 892.29 million pesos mula
mula sa Titan Fund. Ayon sa kumpanya, hanggang nitong Enero ay nasa 92% ang participating interest ng Jollibee sa Titan Fund. Kaya naman ang halagang ibinayad nito para sa full ownership ng Team Ho1 ay ang natitirang 8% participating interest mula sa iba pang investors. Dahil sa pagkakabili, ang Team Ho1 na ang magsisilbing flagship brand ng Jollibee Group para sa Chinese cuisine segment. Inaantay na lamang sa ngayon ang closing conditions ng nasabing buyout bago tuluyang isama ang Team Ho1 sa portfolio at financial reports ng Jollibee Foods. Ang Team Ho1 ay kasalukuyang may 80 branches sa 11 bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Asahan na dadaan sa butas ng karayom ang mga koponan para makuha ang kampyonato kapag nagbukas na ang 2024-2025 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na magtatagal ng 6 na buwan simula sa Nobyembre 9. Sinabi ni PVL President Ricky Palao na ito ang pinakamahabang komperensya na kanilang inorganisa sa kasaysayan ng liga na sakop mula Nobyembre hanggang Mayo sa susunod na taon. Ayon naman kay Philippine National Volleyball Federation o PNVF Chief at Asian Volleyball Confederation President Ramon Tatsuzara, ito ang pinakamalaki at pinakamagandang desisyon ng PVL. Bukod sa corona, bibigyan din ng torneo ng pagkakataon na ang magwawagi ay irerepresenta ang bansa sa AVC Champions League na gaganapin sa Seoul, South Korea sa susunod na taon. Magkakaroon ng maximum na 103 laro ang liga kung saang magkakaroon ng holiday break mula Disyembre 12 hanggang Enero 18. Maglalaro lahat ng 12 koponan sa single round preliminaries kung saan bibigyan sila ng rank patungo sa knockout qualifying round. Ang semifinals ay lalaruin sa round robin format habang ang finals naman ay magiging best of 3 series. Bukod sa PLDT at Signal, ang nalalabing koponan na lalahok sa liga ay ang Creamline, Akari, Cherry Tigo, Choco Mucho, Petrogas, Farm Fresh, Galleries Tower, NX LED, Capital One at Zeus Coffee. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Bacoor ang huling semifinal spot sa isang madaling 25-14, 25-18 at 25-22 panalo laban sa Valenzuela sa 2024 Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA na ginanap sa Bacoor Strike Gym sa Cavite. Pinangunahan ni Cyril Alemaniana ang Bacoor sa nalikom nitong 13 puntos para pagandahin ang record ng strikers sa 10-3 at magkaroon ng tsansa na makuha ang isa sa 2 twice-to-beat incentive. Sinamahan ng Bacoor ang number 1 seed Quezon Tangerines na may 13-1 baraha, Rizal St. Gerard Charity Foundation na may 10-4 Cartada at Binyan Tatak Gel na may 10-5 record sa Final Four ng pinakabagong liga na sinimulan ni dating senador at MPBL chairman Manny Pacquiao.
Nag-ambag naman sina Gemaline Menor at Camille Bustamante ng 10 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, ang 25-15, 25-15 at 28-26 panalo ng AM Caloocan Air Force laban sa ICC Negros ay nasayang lamang dahil sa pagkuha ng bacoor ng kanilang ikasampung panalo. Nakagawa sina Iyari Yongko Kimson at Josamay Cabalsa ng 14 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod para sa Caloocan na napaganda ang kanilang record sa 6-7, subalit kahit mapanalo nila ang kanilang tatlong nalalabing laro ay hindi pa rin ito aabot sa 10 panalo. Tanging ang top 4 teams lamang ang aabanse sa semis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng oportunidad na madepensahan ng Bacolod Taitung ang kanilang titulo sa Rebisco Volleyball League o RVL National Finals pagkarang maging kampyon ng Western Visayas sa qualifiers. Nakatakdang ganapin ang National Finals mula Nobyembre 22 hanggang 25 sa Mandaluyong. Namayagpag ang Bacolod sa 8 koponan na Regional Finals at hinakot pa ang halos lahat ng awards bukod sa 2 individual awards sa kompetisyon. Nakuha ni Ann Francesca Hermosura ng Thunderbolts ang Most Valuable Player at Second Best Middle Blocker Honors, habang si Rhea May Thomas ang naging Best Libero, John Rose Bulak Best Setter, Jonil Ann Ramos Best Opposite Attacker at Camila Amor Bartolome First Best Outside Hitter. Sina Eileen Yanson at Kafra Celois ng St. John's Institute ang nakakuha ng Second Best Outside Hitter at First Best Middle Blocker ayon sa pagkakasunod. Samantala, irerepresenta ng University of San Jose Recoletos ang Central Visayas sa National Finals, habang ang Linaw National High School ang magdadala ng bandila ng Eastern Visayas. Ayon kay RVL Commissioner Isay Marasigan, binibigyan ng kanilang kompetisyon ng pagkakataon na makalaban ng mga provincial teams ang mga eskwelahan mula sa Metro Manila. Sinamahan ng Bacolod Taitung, University of San Jose Recoletos at Linaw National High School ang mga nagtitulo sa rehiyon ng Mindanao na Santo Niño National High School, Corpus Christi School at Notre Dame of Dajangas University sa National Finals, habang 4 pa na pwesto ang pinag-aagawan sa nagpapatuloy na Luzon Regional Leg. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika.
Nag-withdraw na ng kanyang kandidatura sa pagkakonsehal ang It's Showtime host na si Ayon Perez sa Concepcion, Tarlac. Ito ay inanunsyo ni Ayon isang buwan matapos maghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC. Ayon sa kanya, nais niya munang ihanda ang kanyang sarili para hindi siya mapahiya at mapaglingkuran ang mga residente ng tama. Nagpasalamat naman ito sa mga nagtiwala at sumuporta sa kanya nang mapagdesisyonan niyang tumakbo bilang konsehal. Sa iba pang mga balitang artista, quote and unquote, I have every right to befriend who I like to befriend with. Ito ang banat ng aktor na si John Estrada sa mga komento ng netizens hinggil sa viral video niya kasama ang isang mystery woman. Sa video kasing kumalat sa social media, makikitang masayang nakaakbay ang aktor sa isang babae. Ayon kay John, hindi niya kailangang magpaliwanag patungkol dito. Katulad lang daw siya ng normal na tao na may karapatan ding makipagkaibigan sa mga taong gusto niyang kaibiganin, mapalalaki man o babae. Giit pa niya, ang pagkakaiba nga lang ay isa siyang public figure kaya laging napag-uusapan ang mga larawang lumalabas tungkol sa kanya, lalo na't babae ang kanyang kasama. Mababatid na nagkasundo si John at ang asawa nitong si Priscilla Mireles na to take a break muna sa kanilang marriage. At sa pagtatapos ng ating segmento, ang daming nag-post patungkol kay Joshua Garcia habang nasa Siargao ito at enjoy sila na hindi raw nag-feeling ang kapamilya actor. Ang bait daw nito at very accommodating sa mga gustong makipag-selfie at nakikihalubilo raw ito sa mga local. Ilang araw din nasa Siargao ang tropa nila ng girlfriend niyang si Emilian Vijay na nag-post ng mga video and photos ng kanilang bakasyon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Papasalamat muna tayo sa ating mga executive producer ngayong araw, kina Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, sa ating mga nakasama sa ating technical side kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.